Pinabunaanan ng pulisya na parte ng isang sindikato ang Sampaguita vendor sa nag-viral na video ng pakikipagtalo nito sa isang mall guard sa Mandaluyong City. Kaugnay niyan, makakausap natin si Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Mary Grace Madaya. So Colonel, this clarification is because may mga speculations nga no na nagpapanggap lang daw na estudyante yung mag-aaral. Yun po ay pinuntahan po namin yung bahay po nung batang babae, no? So, nalaman po natin na siya po ay totoong estudyante. However, yung pong suot niya na uniforme, nung panahon na nangyari po ang insidente, ay hindi na po yun ang kanyang uniforme. Dahil yun po ay uniforme ng Pugad Lawin High School doon sa Quezon City. So napag-alaman natin na siya ngayon ay isa ng first-year college student ng isang private school. Okay. Nagkataon lamang po na yun ang suot niya nung nagbebenta siya. At tinanong ko, bakit yan ang suot mo? Kasi po yun ay kanilang pambahay dahil hindi naman daw po nila pwedeng itapon. Okay. So, clear po na hindi siya menor de edad kasi first-year college na siya. Bakit daw po siya nagbebenta ng sampagita doon sa area na yon? Ayun, ang pagbenta po ng sampagita, ayan po ang talagang main source of income ng buong pamilya. Ang nanay at mga kapatid ay nagbebenta ng sampagita. So ang nanay, dahil may edad na po, doon na po siya sa general area ng Quezon City nagbebenta ng sampagita. Ang tatay ay doon din sa Quezon City nagbebenta naman ng mga prutas, yung mga na-slice na nilalagyan ng yelo at kinakariton. So ito pong batang ito, siya ang lumabas ng Quezon City, sabi niya. At dito nga siya sa Mandaluyong nagbebenta kasi mas mabilis daw po mabenta ang kanyang sampagita dito sa area ng Mandaluyong City. So, naimbestigahan po ba ninyo kung ano yung nangyari bago yung napanood sa viral video? Kasi syempre, yung nakita lang natin is yung confrontation. Ano po yung sinabi ang mga naganap leading up to that confrontation that we saw? Yun lang po, doon lang din po nag-emanate yung aming pag-uusap kasi hanggat maaari nga hindi ayaw humarap sa amin nung bata at nung pamilya, pero napakiusapan po natin para maklarify ang bagay. So nakaupo daw naman siya at yun nga talagang pinapaalis siya ng security guard. Pero nagulat din daw siya na bigla na lang sinira yung sampagita. Kaya din daw po siya nagalit. Okay, so sabi niyo po, pinuntahan niyo po yung pamilya, yung bahay po nung nagbebenta ng sampagita. Taga saan exactly yung pamilya? Yung lugar nila is, general area ng Bay sa Quezon City. Okay. Makikita natin na medyo may kahirapan ang kanilang buhay. At yun nga, hindi rin nakapag-aral ang kanilang mga magulang. At yun nga, ang pagbebenta ng sampagita, ang only source of income ng buong pamilya. Totoo po ba na scholar siya sa isang private school? Yes po, pero hindi po siya full scholar. Ang sabi po is 50% lang ng tuition fee, but all other fees babayaran pa rin niya. So, kumbaga nagbabayad pa rin siya ng around 30,000 per semester. Pero na-demolish daw po yung kanilang bahay sa QC? Yun po ay base sa kanilang kwento na na-validate at kinikigan naman po ng mga barangay officials within Barangay Baisa na talagang na-demolish ang kanilang bahay. Kaya po yung kanilang pang-tuition fee sana na naipon is ipinambili nila ng rights ng bahay. Okay, so ano na po ang gagawin ng PNP dahil sa naging aksyon ng security guard? Nakausap niyo na po ba ang security agency? Ang security agency po, ang atin na pong PNP SOSYA, ang nakikipag-ugnayan sa kanila, hindi na po ang PNP Mandaluyong. Kasi nauna na po silang nagkaroon ng pag-uusap. Sila yung may supervisory at may powers po to investigate security agencies. At yun naman pong sa biktima, kung gusto niya pong mag-file ng any criminal case, tutulungan naman po at meron na rin pong mga lawyers na nagbibigay ng assistance po sa kanila
Okay. Kami po ay mag-iimbestiga naman kung gusto po nila mag-file ng kaso. Pero nung kagabi po, nung nakausap po namin sila, hindi pa po nakakapag-desisyon yung bata at ang pamilya. Kaya po sila po ay maaaring balikan namin over the weekend. Okay. Maraming salamat, Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Mary Grace Madayag.